So ngayon mga kababayan, eto na. Oras na ng paniningil ni Representative Leila de Lima. No? Representative Leila de Lima, re-race na kay Digong at kay Bato de la Rosa. Naku po mga kababayan. Paano po ito nangyari mga kababayan na re-race na nga di umano? Itong si, di ba? Domingo Villanueva, hello po. Ayan. Mga kababayan, Ma'am Tet, hello po. Alam nyo naman po mga kababayan kung ano po ang ginawa ni Digong at ni Bato noong panahong sila ay nasa power, no? Kay Congresswoman at dating Senador Leila de Lima. Pinahiya nila ang buhay ng isang senadora na dating Chief Justice. Sinira nila ang buhay, reputasyon, pagkatao, mga kababayan. At ngayon nga, nako, nakalaya nga ang ginipit nila noon. Nako mga kababayan. At eto na mga kababayan. Sabi ni Senator at ngayon Congresswoman Leila de Lima, mga kababayan, pakinggan ninyo. Today, Erwin Espinosa testified under oath. Erwin Espinosa testified under oath before the Quad Committee of the House of Representatives that he was forced by then Police Chief, now Senator Bato de la Rosa, to implicate me in illegal drug operations. Yet another confirmation of the orchestrated lies that have been used to unjustly imprison and vilify me for years. For standing up to the abuses of the Duterte regime, I was targeted, and my integrity as a public servant and human rights advocate was smeared. But now, the truth is being laid bare. I was used as a scapegoat, and the real perpetrators of corruption and abuse remained protected. I've always maintained my innocence, and today's testimony only strengthens my resolve to fight for justice, not just for myself, but for the many others who've been silenced and oppressed by a system that rewards lies and punishes truth tellers. Hindi po ito tungkol sa paghihiganti. Paalala po ito sa ating lahat na marami pa tayong kailangang gawin para makamit ang hustisya. Mahaba pa ang laban para mapanagot ng mga gumamit ng kapangyarihan, hindi lang para sirain ang buhay ko, kundi pati na rin ang buhay ng napakaraming Pilipino. To those who conspired against me, you may have succeeded in delaying justice, but the truth always finds its way forward. Hindi niyo matatakasan ang pananagutan. At kay Erwin Espinosa, dati ko na pong sinabi na pinatawad ko na siya. Dahil alam ko naman na katulad din doon sa iba pang mga testigo laban sa akin, ay naggamit lang siya. Nagpapasalamat ako na nagkaroon siya ng lakas ng loob na isiwalat ang katotohanan tungkol sa mga naging akusasyon sa akin. And to my supporters, this fight is far from over. Together, we will continue to push for justice, truth, and accountability. Tuloy ang laban for every Filipino who believes in the rule of law, for every victim of injustice. Patay kayo ngayon. Nako, eto na mga kababayan. Hala. Kita ninyo, ano ang sabi ni Congresswoman Leila de Lima. Tuloy ang laban. Medyo mahaba-haba pa. Patay kayo dyan. Alam ko, mga kababayan, si Senator Antonio Trillanes, no? Ang kanyang tinira dito, may rotar, alam nyo, napansin ko, may kanya-kanyang toka ito. Ito mga liberal politician, may kanya-kanya silang toka. No? Alam po natin noon, nung panahon ni Digong, ay talagang binastos po talaga natin halos lahat sila. Totoo yan mga kababayan. Simula nung naging presidente si Digong, ano ang sabi ni Digong? 8 diretso. Lahat ng liberal senador. Nagkatotoo nga. Na 8 diretso nga. Siguro 3, 4 lang ang napasok nun. Ngayon mga kababayan, noong binira sila ni Leila de Lima, no? Binira sila ni Kiko Pangilinan. Ano ang binansag nila? Kiko Matching. Kay Leila de Lima, Junel. Kay Trillanes, Sundalong Kanin. Diba? Sino pa? Sino pang mga pinagtatawag nila? Meron pang isa si Franklin Drilon, yung natutulog daw sa pansitan. O lagi nilang inano yan. Mga kababayan,
sa kabila ng pangbubudol ni Digong, no, at pagmanipulate niya sa taong bayan na siya ay magaling, hindi natin napansin na itong mga senador na binansagan nilang Kiko Maching, Drilon Biek, na Laila de Limang Junel at Trillanes na Sundalong Kanin, kung himay-himayin ninyo, lahat po ng mga yan ay mas maraming nagawang batas na ipatupad na panukala at na buong serbisyo para sa bayan. 'Di ba? At tinawag pa nilang si Risa Hontiveros magnanakaw ng PhilHealth. PhilHealth ba 'yon? Ha? Nako, mga kababayan, pero hindi natin napansin na ito palang mga politisyan na to ang pinakamaraming nagawa na napakinabangan ng tao. Si Trillanes, alam nyo ba kung anong nagawa ni Trillanes, mga kababayan? Pagpapataas ng sweldo ng sundalo, pulis, guro, at mga government workers. Akda at batas ni Trillanes yan. Take note, mga kababayan. Pagpapataas ng sahod ng mga pulis sa panahon ni Digong, pulis, sundalo, guro, government workers, at iba pa, si Trillanes po ang may akda niyan. Hindi po si Digong. Credit grabber lang si Digong, mga kababayan. Pumirma lang siya, pero ang may akda si Trillanes. Pangalawa, ano ang pinagbiyayabang, mga kababayan, ng mga DDS? Si Digong daw ang may gawa kung bakit naging 10 years ang passport, 10 years ang driver's license. Hindi po si Digong ang may akda niyan, kundi si Grace po at si Cynthia Villar. Yan po, mga kababayan. At ano pa? Mga kababayan, hindi natin alam na yung tinatawag-tawag nating Junel na si Senador at ngayon Congresswoman Laila de Lima. Siya po ang may akda ng putang inang purpose na yan na ginawang katatamaran ngayon ng mga DDS. Ang kakapal ng mukha tumanggap ng purpose, pero anong ginawa nila? Sa taong may akda ng purpose, binaboy nila. Hindi po kay Digong yan. Kay Senador at Representative Laila de Lima po yan. Mga kababayan. Sa mga hindi nakakaalam. Si Kiko, si Bam, si Risa, lahat po yan. Si Drilon, lahat po yan. May mga batas na naigawa. Pero tanungin mo ngayon, pag sinabi mong Duterte Senador, sino-sino po ang may mga nagawang batas? Mabibilang lang po. 'Di ba? Ganun tayo kung paano babuyin at linlangin ni Digong nung panahong siya ang presidente. Na kung saan ang mga senador na hindi mo nakikitang kurap, may ninakaw, may tinakbo, at may sangkot sa iligal, sila pa ang siniraan ni Digong. Kaya nga, nang nalaman ko, mga kababayan, nung kinalkal ko yung mga panukala, akda at batas na nagawa nitong mga senador na to, nakakahiya po. Yung dating sinabihan mong Sundalong Kanin, yun pala ang nakakapagpataas ng sahod ng guro, government employee, government worker, sundalo, pulis, at iba pa, pati mga manggagawa. Punye, mas nakakahiya, di ba? Na kung saan sinasabihan nating Sundalong Kanin. At doon, mga kababayan, alam ni Digong na tinik sa kanya si Trillanes at si de Lima. Anong ginawa? Si de Lima, inutusan ni Bato si Kerwin Espinosa na idiin at sabihing drug protector para may witness. Si de Lima nakulong. Kalaunan, kinausapan ni Trillanes, Kerwin, alam ko na napilitan ka lang na sabihing drug protector si Senator de Lima. Pero tandaan mo, Kerwin, 6 na taon lang yan si Digong. Baka pag bumaba sa pwesto yan or sa posisyon, magbago ang statement mo. Hindi nga nagkakamali. Nagkatotoo nga, mga kababayan. Nag-iba ng statement, binawi lahat ni Kerwin at inipit lang daw siya ni Bato sa utos ni Digong na idiin si de Lima. Mga kababayan, yun ang rason na nakalaya si de Lima. Hindi po si PBBM ang rason doon, kundi si Kerwin Espinosa. Kasi ang ipinakalat ng mga DDS, pinalaya daw ni PBBM. Di ba? Ngayon, mga kababayan, panahon na ng paniningil ni de Lima kay Bato. Buti pa si Laila de Lima.
babae, may bayag. Pero ikaw, lalaki, walang bayag, nagtatago. Naku po, mga kababayan, nung wala na sa power si Digong, lumaban si Trillanes at rumisbak, ayon, nakulong. Pangalawa, mga kababayan, buti na lang hindi mangyari. Si dating presidential candidates Marojas na asawa ni Corina Sanchez, isa din dapat sa idiin ni Digong para sabihing drug lord at makulong kasama si Dilima. At si Franklin Drilon, muntik na ding makulong kasama si Dilima sa pamamagitan ng pinsan ni Franklin Drilon na si Mayor Jid Mabilog ng Iloilo na kinumbinsi ni Digong at inikot-ikot ni Bato na pauwiin para pag pumunta ng krame, kausapin daw ni Bato si Digong na hindi drug lord si Mabilog. Kasi buti na lang mayroong isang general sa krame na tumawag kay Jid Mabilog na, Sir, Mayor, huwag kang umuwi. Bakit? Kasi kapag umuwi ka, pilitin ka ni Bato at ni Digong na ituro si Marojas at si Franklin Drilon na pinsan mo na drug lord para may rason silang ikulong. Kasi kung hindi ka susunod, papatayin ang asawa mo, anak mo o pamilya mo. Basta gawin mo ang katulad kay Kirwin Espinosa na ipitin si Dilima para makulong. Kasi mga kababayan, nung panahon ni Digong, hindi po yun basta-bastang ipatumban niya si Drilon, si Rojas at si Dilima kasi mga malalaking manok po yan. Once po kasi na matumba si Rojas, si Drilon, si Dilima, manangahulugan si Digong lang ang nagpapapatay. Bakit? Kasi si Digong lang naman ang kaaway nila. Ngayon mga kababayan, hindi nga pinatay, kinulong naman si Dilima. Si Rojas at si Drilon, hindi natuluyang pagkakulong kasi wala na sila sa posisyon at the time kaya hindi naman nanalo si Rojas at tapos na ang termino ni Drilon. Ngayon si Jid Mabilog hindi umuwi. Nag-seek ng asylum sa Amerika, una sa Japan, tapos lumipad sa Amerika, tsaka na umuwi. Mga kababayan, tsaka na umuwi nung wala na sa power si Digong at nagsalita nga siya doon sa Quadcom. So ngayon mga kababayan, lahat po ng sinasabi ko totoo po yan. Kahit i-play po natin ngayon na pinilit na ipitin ni Digong at ni Bato si Jid Mabilog para i-push fingers ni Mabilog, si Drilon na pinsan niya at si Marojas na sabihing drug lord para may rason si Digong ikulong. Totoo yan mga kababayan. Gusto nyo? Hanapin ko? Eto. Totoo lahat yan, mga sinasabi ko. Detalyado yan. Memorize ko yan. Erwin Espinosa testified. Kung ano ang ginawa ni Kerwin, ganun sana ang gagawin ni Jid Mabilog. Ngunit hindi umuwi si Jid Mabilog. Eto na, mga kababayan. Eto, Jid Mabilog. Digong. Ito, makita nyo naman, mga kababayan. Durog na durog, persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan na may napaisip ako nang marinig ko ang balita. Sabi ko sa sarili, ito na siguro ang tamang pagkakataon na malaya akong kukuha ng lakas ng loob Kasi wala na si at Digong. magsasalita ng katotohanan kahit ako pa ay natatakot at may pangamba sa aking buhay. Kaharap si Digong yan sa hearing. Una po sa lahat, I declare that I was not and never will be a drug protector. I don't know personally nor did I benefit in any way from any illegal drug personality in Iloilo or anywhere else. After 7 years of exile, dahil sa napolitika at walang basehang mga akusasyon, kaliwat ka ng mga paratang at higit sa lahat mga banta sa aking buhay at sa buhay ng aking pamilya, narito po ako ngayon at humaharap po sa inyo. Ayan na. Naging kabataang barangay chairman, number 1 city councilor, vice mayor, at mayor in 2010, 13, and 16. Diba? And was fortunate to have been chosen as the top 5 world mayor in 2014. Diba? That also included the former president as a nominee.
In the campaign against illegal drugs, as mayor and as mandated by law, I am aware of my authority to set local policies and priorities related to crime and drugs. Actually mga kababayan, medyo mahaba po yan, no? Sinisisi po sa mayor, sa akin po, Your Honor. Third po, there was an attempt before na gusto niya po makipagkita sa akin Ayan. during the campaign. But unfortunately, I was not able to meet him because I was on official travel to Manila for... Ayan na mga kababayan, hindi ko natapusin kasi alam ko na panood nyo yan. Kahit kalkalin nyo yan, lalabas yan, umiyak si Mabilog. So ngayon mga kababayan, lahat po no, ng sinasabi ng mga liberal politician, totoo, detalyado. Kasi kung hindi, edi sana si Digong hindi makulong sa dahig ngayon. So nandun po siya sa dahig, yun po ang resibo. Sa mga nagtatanong po, bakit wala pa pong malaking isdang nakakulong? Hindi nyo ba nakikita si Digong? Nakulong na po si Digong. Yun po ang pinaka-leader ng mga isda. Isdang dako. Yun sa Bisaya. Kaya ngayon mga kababayan, eto na nga. Kung ano ang ginawa ni Digong at ni Bato kay Kirwin Espinosa para makulong si Laila de Lima, gagawin sana nila kay Jade Mabilog. Ngunit mangyari mga kababayan, si Jade Mabilog hindi nakauwi kasi nakakuha po siya ng asylum sa Amerika. Tsaka na lang siya umuwi nung wala na sa posisyon si Digong at umattend sa Quadcom. So ngayon mga kababayan, doon na nag-umpisa. At eto pa nga, sa mga hindi nakakaalam, meron pa yan, yung magnetic lifter na kay Michael Yang, yung may lamang droga. Totoo po yan. Bakit? Si Jimmy Guban mismo na nakadiskubre, nakakita, imbis na ikulong si Michael Yang, si Jimmy Guban ang nakulong ngayon. In order to protect the princess and become a president in 2028, si Jimmy Guban ang naging sacrificial lamb. Siya ang nakulong, na siya na nga ang nakadiskubre, siya pa ang nakulong. 'Di ba? Sa droga na yan. Take note mga kababayan, yung magnetic lifter everyday yan. May laman, may dumarating. Kaya yung sabi ninyo na isang beses lang, nagkakamali po kayo. Maskin si Madriaga, sinabi niya yan, na siya mismo ay inutusan ni Manscarpio na asawa ni Sara doon sa kanyang affidavit. Alam niyo po yan mga kababayan, si Jimmy Guban at si Mark Taguba, sila po ang nakadiskubre pero sila ang nakulong. Meron pang isa, si Arceo, si General Arceo, kung hindi nagtago, patay. At nandyan pa ang nakakapag-testify dyan, si Las Cañas at si Matubato. At nandyan pa si Garma. Kaya mga kababayan, wala po talagang pag-asang makauwi si Digong. Kung, ang hirap ang salita walang pag-asa mga kababayan na makauwi si Digong. Kung nandyan si Edgar Matubato, Arturo Las Cañas, Garma, Arceo, Jimmy Guban, Taguba, nandyan pa si Madriaga. Mga kababayan, yung 7 pa lang na witness na yan, si Digong talagang abong uuwi sa Pilipinas. Mga kababayan, kaya nga sabi ko sa inyo, sabi din ni Congresswoman Laila de Lima, panahon na para maningil, hindi naghihigante. Para ito sa hustisya sa mga tao na nabudol, niloko, inuto, at asyerto, hindi si Arceo asyerto. Ayan, Kernel Asyerto. Correct me. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, eto na nga ang sabi ni Congresswoman Laila de Lima, ang paniningil kay Bato at kay Digong hindi pa tapos. Sabi nga ni Laila de Lima sa isang interview niya sa DZMM, lahat naman sila napapatawad ko na. Ang hindi ko lang napapatawad ay yung isang nakakulong ngayon na hindi na makakauwi pa. 'Di ba? Yun po 'yan, mga kababayan. Kaya grabe po ang tabayanan natin,
2028, nako po, pag bumalik pa si Lenny, pag bumalik pa si Drilon, nako, marami-rami pang mga senador yan, mga kababayan. Lalo pag pumasok pa yan si Heidi Mendoza niyan, pag pumasok pa to si, sino pa? Si Espiritu, nako po, patay kayo dyan. Tapos papasok pa dito si, nako, marami-rami ito, mga kababayan, mahirap ito. Kapag lahat ng yan na senador ay pumasok, tapos si Sara naging presidente, walang kakampi si Sara. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Ha? Kapag halos lahat ng manalong senador ay liberal, tapos si Sara ang presidente, tapos ang vice ay hindi niya kaalyado, putang ina, walang mangyari sa kanya. Bakit? Kasi halos lahat ng kongresista ngayon, na kay PBBM. Malamang sa malamang ang susuportahan ng mga kongresista ay hindi si Sara. Kung si Sara man ang naging presidente, mukha lang siyang ting-ting dyan na pinatayo. Para lang siyang flower base na pinatayo sa isang malaking lamesa na pinatungan lang ng bulaklak para langawin or pupuntahan lang ng bubuyog. Kasi ganito yan, mga kababayan. Napansinin nyo ngayon, sa administrasyon ni PBBM, si Sara lang ang maingay. Pero, kung sa 2028 si Sara maging presidente, halos lahat ng kapaligid ni Sara kalaban niya. Maniwala kayo sa akin. Sa kongresista, zero na si Sara dyan. Maniwala kayo, sino bang kongresistang kumampi sa kanya? Inimpeach nga siya. Sa kongres pa lang, zero na siya. Pag papinasok niya, kailangan ni Sara tibayin yung mga senador dyan ngayon sa Senado. Ang problema lang, mga kababayan, putang ina, yung mga senador ngayon wala nang may gusto. Kaya malamang sa malamang, yung mga mananalong senador sa sunod, puro to kakamping. Putang ina, kung kakamping ang senador, at ayaw naman kongresista kay Sara, anong kwenta ni Sara, nakatayo lang siya? Kahit sabihin mong presidente siya, kung ayaw sa kanya ang Kongres, ayaw sa kanya ang Senado, patay ka dyan sa impeachment. Nako, mga kababayan, kung ngayon si PBBM siya lang kalaban, pag siya ang naging presidente si Sara sa 2028, sabi ko sa inyo, para siyang flower base na pinatong sa malaking lamesa na pinatungan lang ng bulaklak para dumugi ng bubuyog. Puputaktihin siya dyan, babalik-balikan siya ng mga bubuyog. Para siyang flower base na may bulaklak at pinuputakti siya ng mga bubuyog. Ganyan, puputaktihin talaga siya. Bakit? Para siyang lollipop na nilagay sa gitna ng lamesa na dinumog ng langgam. Bakit? Paligid ni Sara, ayaw sa kanya. Take note, sa ngayon, napansin natin ang mga nagrarally, puro lang DDS. And the rest, yung iba, mga estudyante, mga kakamping, na ayaw si PBBM. Pero ngayon, naintindihan na ng mga kakamping. Do you think kung si Sara ang maging presidente sa 2028, kahit sabihin yung presidente siya, kung ayaw ng Senado at Kongreso sa kanya, walang kwenta ang power niya. At take note, pati nga ang mga kapulisan at kasundaluhan ayaw sa kanya. Kita nyo, anong mangyari? Naging presidente ka nga. Kung ang pulis at sundalo ayaw sa'yo, ang Senado at Kongreso ayaw sa'yo, saan ka? Sige nga. Impeach ang pupuntahan mo. Kung hindi ka matalab sa impeach, nako, mag-military junta. Iti-take over ng sundalo ang Pilipinas. Diba? Yan ang katotohanan, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, walang saysay ang boto ni Sara kung manalo siya sa 2028 kung ang congressman at senador hindi pabor sa kanya, ang kasundaluhan at ang kapulisan ayaw sa kanya. Ngayon pa lang, anong ginawa ng mga kapatid niya? Si Pulong, si Baste. Si Baste, tinira pulis. Si Pulong, tinira sundalo. Si Sara, ano pa? Pagdating sa sigalot ng China, wala silang imik. Kaya galit na galit. Tapos ginamit pang kasundaluhan para dun sa confidential fund na 15 million na hindi alam ng sundalo. Doon ng mga sundalo nagagalit. Tapos, meron pang isa sila, Cheka. Nako po. Diba? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, kung manalo man si Sara, mangayayat siya. Yun ang katotohanan. Ang paniningil. Kung noon ang sigaw, never again for Marcos, ngayon, never again for Duterte. Yun ang totoo.
mga kababayan. At ganito mga kababayan, sa 2028 kung manalo man si Sara, walang kwenta ang pagiging presidente niya. Kung paano niya babuyin si PBBM ngayon, maranasan niya yan times 3, times 4, times 5 kung paano siya babuyin ng taong bayan. Take note, kung makapasok dyan 10 kakamping na senador, good luck na lang. Kung 10 ang makapasok, good luck na lang. Kasi sa Congress, wala ka nang aasahan dyan. Ayaw ng Congress sa kanya. In-impeach na nga siya. Kung sa sundalo, wala ka nang aasahan sa sundalo. Ayaw sa kanya. Ang PCJ, ayaw sa kanya. Ang kapulisan, ayaw din sa kanya. Di ba? Yan ang totoo mga kababayan. Ang paniningil. Tangina, nakakamura talaga. Actually, mga kababayan, Ma'am Ima Batico Silupo. Yeah? Kent, anong masasabi mo sa issue ni PBBM yung pasabog ni Tubig? Hindi ko po alam sino ba yan si Tubig. Baka gawin ni Sara Duterte ipagurgur. Sinong ipagurgur niya? Kahit magdeklara siya ng martial law dyan kung ayaw nga pumayag. Wala talaga. Sa totoo lang mga kababayan, kung ano ang dinanas ni PBBM ngayon ng pambababoy ni Sara, times 10 ang danasin niya kung siya maging presidente. Bababuyin talaga siya ng tao. Ngayon pa nga lang, pinagtawanan na siya eh. Diba?